Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ashral Palimoda. Shoutout kay Robert Dinoy. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ito ay imposible. Nagmamadali si Angelica na swertehin at sinubukang gumawa ng mas malaking tugon sa laro, ngunit sa sandaling siya ay nagalit, isang matinding sakit ang tumama sa kanya, hindi siya nakapagpigil, at isang subo ng dugo ang bumulwak. Puff! Ang dami ng dugo ay higit pa kaysa kay Han Sanchen. Ngunit sa mga oras na ito, wala sa mood si Angelica na pansinin ang mga ito, at lahat ng atensyon niya ay nakatuon sa kanyang kasalukuyang katawan. Natarante siya at sinubukang kumonekta muli sa porma sayon, ngunit sa bawat swerte, mas maraming sakit ang nanggagaling sa kanyang katawan. Paano nangyari ito? Tumangala siya kay Han Sanchen nang hindi sinasadya. Kung magpapatuloy ka sa pagbibiyahe, masisiguro kung sa loob ng 100 rounds ay tuluyan ka ng mapagod at mamamatay, tulad ng sinabi mo sa akin kanina, mas mabuting magtipid ng lakas at maghintay ng kamatayan. Bar! Nagalit si Angelica at galit na tumingin kay Han Sanchen, anong klaseng pakulo ang ginawa mo sa akin? Bakit hindi ko maramdaman ang pagkakaroon ng porma sayon? Malamig na ngumiti si Ivory, kung gayon hindi mo ba naisip na ang porma sayon ay wala talaga, kaya natural na hindi mo ito mararamdaman. Imposible, ito ay ganap na imposible, imposibleng ang aking porma sayon ay hindi umiral. Ito ang ganap na Panginoon, ang ganap na hari, at hinding-hindi ito mawawasak. Sa pagtingin sa hysterical na si Angelica, bahagyang gumalaw si Han Sanchen, at biglang lumitaw muli ang puting kadena sa lupa, ngunit kumpara sa dati, ito ay isang simple lamang, at hindi ito direktang nakakaabot sa lahat ng naruroon, mga tao, ngunit konektado lamang sa may-ari ng lungsod na si Angelica. Pagkatapos noon ay mabilis itong naglaho na para bang hindi na nagpakita. Gayunpaman, tanging si Angelica lang ang malinaw, hindi pa rin nawawala, para na lang itong kadena na sumisipsip ng sustansya, na nagdudugtong sa sarili. Sa sumunod na segundo, biglang naramdaman ni Angelica na nawawalan ng galit ang enerhiya sa kanyang katawan. Ang pakiramdam na ito ay pamilyar sa kanya, ngunit hindi pamilyar. Ang pamilyar ay palagi niyang ginagamit ang pamamaraang ito upang makitungo sa ibang tao at sumipsip ng kanilang enerhiya para sa kanyang sariling paggamit. Ngunit ang kakaiba ay ang mga bagay na ito ay palaging ginagamit ng iba, at hindi niya kailanman ginagamit. Hindi. Napakamot siya sa ulo, parang baliw ang buong pagkatao niya. Walang tinatawag na kalmado sa kanyang mga mata, gulat at kalituhan halos sumasakop sa lahat ng kanyang emosyon. Pagkatapos noon, nagsimulang pamayat ang kanyang katawan, at ito'y nanlambot na parang bowl ang impas. Ang orihinal na matangkad na katawan ay nagsimula na ring lumiit ng tuloy-tuloy. Sa huli, halos saglit lang, 1 metro lang ang taas nito, at parang walang pinagkaiba sa mga ordinaryong taong iyon. Bahagyang gumalaw si Han Sanchen, at ang lubod na tinanggal ni Su Yingxia ngunit hindi pa nabubuksan ay tuluyang nawala, at ang pinuno at ang dalawa pa ay naangat din ng puwersa sa isang iglap, at sa wakas ay nahulog kay Han Sanchen, sa likod. Angelica, anong nararamdaman mo? Ngumisi si Han Sanchen. Han Daxia, maganda ang ginawa mo, at hayaan mong matikman nitong apo ang sakit natin. Tama, hindi namin naintindihan kung bakit sa isang lugar na tulad ng Demon Race, hindi lang kami matangkad, kundi kami ay nakakaawa na pandak. Ngayon, sa wakas ay malinaw na sa ina na ang lalaking ito ang nanakit sa amin. Tama, sa lipunang ito kung saan kinakain ng malalakas ang mahihina, ang 1 pulgadang taas ay 1 pulgada ng lakas. Sa loob ng maraming taon, wala tayong paraan upang lumabas, dahil alam ng lahat na hindi tayo magkakasundo sa ating katawan.
Ang 2 taong kasama ni Han Sanchen ay napag-alitan. Oo, ito ay isa pang napakatalino na punto ng mahusay na porma sayon na ito. Sa sobrang sama ng loob mo sa porma sayon, nawalan ka ng puhunan para lumaban para sa hegemonya, para manatili kang masunurin dito at maging sirena. Parang may mga walang magawang naliligaw na babae sa Earth, nasa ganong vortex na sila, hindi naman sa hindi nila naisip ang lumabas eh. Paano kung lumabas na lang? Madumi lahat, kaya mas magandang kumita dito, at least, dito sila makakain, at hindi sila mamamatay sa gutom. Mula sa kanilang kawalan ng kakayahan, kasama ang mga tao sa Demon Castle, makikita mo kung gaano kasuklam ang mga pasimuno na ito. Maaaring hindi sila mukha ng demonyo, ngunit gumagawa sila ng mga bagay na demonyo. Sa pag-iisip nito, itinigil ni Han Sanchen ang pagkibot ng porma sayon at malamig na tumingin sa Angelica sa lupa. Inangat ni Yuj Ian ang kanyang baba at itinaas ito. Storytelling channel sa YouTube. Paano mo nagawa? Bakas sa mukha ni Angelica ang kawalan ng pag-asa, blanko ang mga mata, ngunit mas nabigla siya at ayaw. Hindi niya maisip na ang kanyang porma sayon ay hindi naglaho, ngunit hindi niya ito maramdaman, at sa turn, tinokontrol ni Han Sanchen ang kanyang porma sayon para salakayin siya. Sabi ko, sa totoo lang, narinig ko na lahat ng sinabi mo sa umpisa, malinaw. Kaya, parang hindi mo na kailangan pang tanungin kung paano ko ginawa. Hindi ba ito ang itinuro mo sa akin? Panipi, gayunpaman, gaano man katalino ang isang tao, imposibleng matutunan ko ang mga bagay na natutunan ko sa loob ng mahigit 10 taon, di ba? Ito ay halos isang hindi mapag-aalinlanganan na katotohanan na ang mga tao sa lahi ng demonyo ay karaniwang mas malakas kaysa sa mga tao sa Central Plains, ngunit dahil ang mundo ay walang kapantay na balanse, dapat itong mga hulugan na ang mga may pakinabang ay dapat magkaroon ng kanilang mga kawalan. Ang IQ ng mga demonyo ay ibang-iba sa Central Plains, na maaaring ang disbentahan na dala ng bentahe ng pisikal na talento. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, si Angelica ay hindi itinuturing na pinakamatalinong tao sa mga demonyo, habang si Han Sanchen ay itinuturing na lubhang matalino sa mga tao ng Central Plains. Hindi masasabing malaki ang agwat sa pagitan ng dalawa, tanging ito ay sinasabing isang kompletong pag-atake ng pagbabawas ng dimensional. Sabi ko, baka hindi ka pa talaga tumingin sa sarili mo. Mula sa kapanganakan, si Angelica ang susunod na Panginoon ng lungsod, at ang posisyon ng kahalili ay palaging pinapahalagahan. Karamihan sa mga salita sa paligid niya ay mapanirang puri, at paano niya masasabi kung saan siya mabuti at kung saan siya masama? Normal lang naman, sa ilalim ng patnubay ng kanyang matandang ama, at ubili niyang kinuha ang halos hindi magagapi na disenyong ito ng Demon Castle, at hinarap din ang lahat ng uri ng mahihirap na krisis. Gayunpaman, ito ay palaging nasa kaso ng karaniwang mababang IQ ng lahing demon. Kapag nakilala mo ang isang sobrang matalinong tao, magiging iba ang presentasyon dito, lalo na kung ang ganitong matalinong tao ay may ibang paraan ng pag-iisip at ibang antas ng pangunawa kay Kim Dongjia. Ang mga mapanganib na sitwasyon ay tumindi. At ang huling dayami na nakabasag sa likod ng kamelyo ay ang kanyang sinabi, at ang pagkatalo na ito ay sandali lang. Gamit lamang ang kaalaman na iyong binanggit, ako ay nag-organisa at nag-aral ng naaayon, at nagsagawa ng pagsusuri ayon sa mga alituntunin nito. Pagkatapos, ginawa ko ang parehong array. Upang hayaan silang maimpluwensyahan ang isa't isa, sinadya kong inayos ang pagbuo sa itaas ng Demon Castle ayon sa posterin ng Tai Chi. Sa ganitong paraan, ang dalawang porma sayon ay maaaring malapit na may ugnay tulad ng chismis sa Tai Chi. Nakalkula ko na ang array dito ay sumisipsip ng enerhiya ng mga demonyong naninirahan dito, kaya bagaman ang hininga ng mga tao ay parang yang, ngunit dahil ang mga tao dito ay nililinang ang batas at naiintindihan ang paraan, lahat sila ay nabibilang sa yin. Kaya sa katunayan, ang pagbuo ay pinangungunahan pa rin ng yin. Kaya, kung gusto kong makumplito ang aking plano, dapat akong gumawa ng isang malaking porma sayon na may parehong mga katangian. Gayunpaman, nakakalungkot na nakilala mo ako, Han Sanchen. You are not talented, and the devilish energy has been crazy recently. Kahit na hindi ako naglalakas loob na palayain silang lahat para labanan ka, o madaig man lang, ngunit ang magagamit ko ngayon ay halos hindi na makakalaban sa iyo kahit saglit. Matatalo mo ako sa pakikipaglaban lang sandali. Imposible,
hindi ba dapat ako ang manalo? Tumanggi si Angelica na tanggapin iyon. Sa teorya, walang problema sa pag-unawa ni Angelica. Natakot si Han Sanchen na baka maapektuhan ng demonyong enerhiya ang kanyang katinoan, kaya't palagi siyang pumupunta rito ng maluwag. Walang paraan, hindi niya maaaring hayaan ang halimaw na kontrolin siya upang sugpuin ang demonyong enerhiya ng kabilang partido. Habang ang isa ay mas madaling makamit ang ghost kaysa sa isa at ang isa. Alam niya kung ano ang mangyayari kapag hindi niya makontrol ang kanyang sarili kung ang kanyang utak ay napump at siya ay tamaan ang kanyang sariling mga tao. Iyon ay sapat na kalokohan, si Han Sanchen ay napakalinaw tungkol sa isang bagay, at iyon ay upang baguhin ang kanyang sariling paraan upang makipagkompetensya. Hindi ko pa nakitang may ibang katulong ka. Hindi ito maaaring si Ivory. Hindi ko naman asawa, syempre, pero may katulong ako. Sino? Ikaw. Ako. Natigilan si Angelica, hindi niya tinulungan si Han Sanchen mula umpisa hanggang wakas, gusto lang niya itong patayin. Paano siya naging katulong niya? Remember noong nagsimula ang Grand Formation ko? Nakangiting sabi ni Han Sanchen. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang malaking formation, paano niya makakalimutan? Matapos pag-isipang mabuti, tila mabilis na nadiskubre ni Angelica ang problema. Actually, noong unang pagkakataon, nayanig ang buong mundo. Parang banggaan ng dalawang porma sayon. Kung tutuusin, sinadya mo naman, di ba? Ang layunin ay gamitin ito upang pagtakpan ang iyong tunay na layunin. Kapag nag-isip ka pa, umasa sa pagkabigla na ito para tuluyang maputol ang sitwasyon sa aking porma sayon. Hindi ito itinanggi ni Han Sanchen, ngunit tumango, hindi ka masyadong tanga. Nang magkita ang dalawang formation sa unang pagkakataon, mas marami talaga akong ginamit para patakbuhin ang formation, hindi yin force, kundi yang force. Upang matakot akong matuklasan mo, sinadya kong binalot ng yin force ang aking yang force. Nagtagpo ang dalawang porma sayon, bagamat parang ganap silang magkatulad noong una, ngunit kung tutuusin, kapag hindi tama ang iyong porma sayon, magkakahiwalay sila sa isa't isa. Ito ang ugat ng kaguluhan sa panahong iyon. Sa ilalim ng pagkabigla na ito, naniniwala ako na walang handa, kasama na ang iyong mahusay na porma sayon. Nawalan na ng katatagan ang lahat. Sa pagmamadali, dapat bawasan ang suportang ibinibigay sa iyong formation. Bukod pa rito, apektado rin ang formation, at ang operasyon ay magulo pa rin. Ang iyong buong Demon Castle ay lubhang mahina sa oras na iyon. Ito ay tulad ng isang high-speed na makina na biglang nakatagpo ng ilang mga problema. Sa orihinal, maaari kang umasa sa walang kapantay na malakas na mekanismo nito upang ayusin ang sarili pagkatapos ng ilang sandali, ngunit, hindi lamang ikaw ay wala nito, ngunit nagdagdag ng gasolina sa apoy. Nang marinig ito, natigilan si Angelica, ibig mong sabihin, ang pagsalakay na inilunsad ko laban sa iyo sa huling sandali. Oo, kung hindi bakit ko sasabihin katulong kita. Ito ay katulad ng isang kotse. Ang array ay ang makina, at ang array master, si Angelica, ay ang clutch control. Ang makina ay nasa isang estado ng ilang uri ng glitch sa oras na ito, at inaayos nito ang sarili nito. Ang clutch ay wala sa gear, sapat na ito nang hindi naaapektuhan, ngunit ang clutch ay hindi lamang sa gear, kundi pati na rin ng direkta sa mataas na gear. Mayroon lamang isang ganoong resulta. Kapag nagkita ang dalawa, hindi na sila nagtutulungan sa isa't isa. Sa halip, ang langit at kulog ay tumama sa lupa at apoy, at mayroong direktang pambobomba at pambobomba. Sa huli, ang buong gear ay dumulas at sila ay ganap na natanggal. Ang operasyon ni Angelica ngayon lang ay ganito. Sinadya kong nagpakita ng kahinaan, nagagalit sa iyo, at nagpalaki sa iyo, ngunit nagdulot din sa iyo ng kaunting problema. Naniniwala ako na sa kasong ito, dapat ay puno ng kumpiyansa ka at gustong-gusto mo akong patayin, dahil alam mo, narito ang pagkakataon. Huwag mong sabihin na ako, si Han Sanchen, ay may kaunting reputasyon. Kung papatayin mo ako, maaari kang gumawa ng pangalan para sa iyong sarili. Dahil lang sa kalaban mo lang ako, hindi mo na palalampasan ang pagkakataong ito. Lagi mong kakagaitin ang kilati. Gayunpaman, tulad ng pangingisda, kung makakahuli ako ng isang malaking isda o hindi ay nakasalalay hindi lamang sa aking mga kasanayan, kundi pati na rin sa kung gaano kalakas ang pagkagat mo sa kawit. Kung kagatin mo lang ang hook,
Once you encounter me pulling the hook, malaki ang posibilidad na magkaroon ng decoupling o kahit madulas ang hook, pero kung kumagat ka ng husto, hindi na technical problem. Kahit tanga ay direktang mahuli ka. Sa pagkakataong ito, kumagat ka ng husto, gusto ko ito. Ang taong ito ay halos pilit na inipon ang lahat ng lakas upang salakayin ang kanyang sarili, nakatumbas ng kanyang ginagawang halos hindi na maibabalik ang pinsala sa buong pormasayon ng ilang sandali. Sinamantala ni Han Sanchen ang ganoong pagkakataon at direktang ibinigay ang maliit na itim na stick para mapakinabangan ang kanyang yin. Pagkatapos nito, ang enerhiya ng pagbuo ni Han Sanchen ay itinulak sa sukdulan. Bukod dito, direktang nakipagkumpetensya ito sa pagbuo ng may sakit na Demon Castle. Ngayon, malinaw ka na ba? Pagkasabi nito, mahinang tumikim si Han Sanchen at tumingin kay Angelica. Hindi makapaniwala si Angelica. Ang fucking na ito ay talagang tumutulong kay Han Sanchen na maputol ang kanyang pormasayon. Ang pagbaril sa kanyang sarili sa paa ay ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng malalim na karanasan. Boom! Isang mapurol na tunog ang umalangaw-ngaw, at biglang lumuhad si Angelica sa lupa. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!